Ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari po kahapon. Yun po magiging ating academic discussion. Nangyari po kahapon sa akin. Nakasulat naman po sa Article 3 ng 1987 Philippine Constitution, Section 7 na ang lahat po may kalayaan makakuha po ng mga impormasyon galing sa pamahalaan, sa mga desisyon ng mga institusyon ng gobyerno at sa korte po. At ito po ay parte po ng freedom of information. Ang tinutukoy ko po ay yung pong kahapon po ay humingi po ako ng information regarding to the determination or resolution of the Sangguniang Bayan pertaining to the offense committed by the former barangay captain, which is now suspended due to the different kinds of offense. Yun nga po, humihingi po ako pero ang nangyari po, habang humihingi po ako ng kanilang resolusyon, ang sabi po ng sekretaryo ng Sangguniang Bayan ay pwede naman po raw mabigyan. Nga lang po, gagawa pa raw ng request yung hihingi. What is your intention of getting the resolution, the purpose, and you must pay adequate fee that will commensurate the number of pages executed by the execution of the decision of the Sangguniang Bayan. 50 pesos for each page. Because it is 20 pages, the total amount of the resolution is 1,000 pesos. How about if you are indigent citizen? How can you afford to pay the 1,000 pesos amount? Dapat nga po nasa kanila po yung proliferation, yung pagpapakalat po ba to promulgate people, yung people awareness po yun. Kailangan malaman po ng tao na yung pong taong yun may nagawang pagkakasala, at dahil po sa nagawa ng pagkakasala, baka po sa susunod na election tumakbo ay maiboto pa ng mga tao. Awa-awa naman po yung mga tao na ang mamumuno ay isa pong mapagsamantalang leader ng bayan. Awa-awa po. Kaya nga po, para sa akin po, hindi po karapat-dapat yung ekstrang paniningil pa ng halaga para lang makakuha ng resulta po ng kanilang pagdinig. Kasi unang-una po, na-enjoy po nila taxpayers money Sumusweldo po sila, nagre-render po sila ng kanilang function. Tapos pag natapos po yung resulta ng kanilang sisingilin po yung tao para naman po yung yatang abuso na po yun.
the imposition of levy, additional payment or collection of fees para lang malaman mo yon at ma-aware ka sa mga government transaction practices. Isi-shoulder na naman ng mamamayan, samantalang marami pa mga budget nga na ginagamit nila minsan na hindi appropriate din sa minsan may waste di ba? Hindi maiwasan yung spending too much, inaccurate spending, which is sometimes capricious on their part di ba? Pero on the part of the people, they are the one who carry the burden of the elected and appointed official Napakabigat po kayo na po ang bahalang musga. Mag-comment po kayo kung tama po yung argument ko at pag-usapan po natin. Kasi po kung mali po ako, ay narito po ako para pakinggan po kayo at itama niyo po ako para din po ako matuto. Kasi po baka po mas angkop at karapat-dapat ang inyong sasabihin o opinion. Basta ito po lang ay palaging ayon sa batas. Magbase po tayo sa batas. Yun lang po at like, share, and subscribe. Don't forget to make a comment